Balita naman mula sa Bataan, sinaksak ng halos 40 beses ang isang lola na tumangging pautangin ang kanyang apong babae. Lalo raw nagdilim ang paningin ng sospek matapos siyang laitin at murahin ng biktima. Umaksyon si Renzo Kiko. Sabado na matagpo ang wala ng buhay ang 62 anyos na si Elena Arangel sa kanilang bahay sa Barangay Kupang, Balanga City sa Bataan. May 37 saksak ang matanda sa iba't ibang bahagi ng katawan. Ang sospek sa krimen, ang mismong apo ng biktima na si Mary Ann Adena. Huwebes daw nang magpunta si Adena sa kanyang lola para mangutang. Nanghihiram po ako ng 1,000. Ano sabi niya nung nahirap ka? Pinagmumura niya po ako tapos nung luluhod po ako, bigla niya po ako sinabutan. Lalo raw hindi nakapagpigil ang sospek nang marinig ang umano'y panlalait sa kanya ni Arangel. Umatras po kami ng umatras. Nasa block po kami parehas sa lababo. Tapos po nakuha ko po doon yung kutsilyo. Doon ko po sinaksak ng 2 beses. Tapos po nung sinabihan niya akong demonyo, walang kwenta asawa mo. Pinagmumura niya po ako, doon ko po sinaksak ng sinaksak. Agad umalis si Adena matapos ang krimen. Matapos ang 2 araw, nadiskubre ang bangkay ng biktima nang bisitahin ng ilang kamag-anak. Ayon sa sumuri 37. Ilan po? Tama na. Ganun karami. Sa ulo, sa bato, saka sa dibdib, pinakamarami dito sa harap na ganito. Bago ang krimen, nakapag-text pa raw ang matanda sa ilang kaanak tungkol sa pangungutang ni Adena. Doon na natukoy ang sospek. Nagsisisi ngayon si Adena sa kanyang nagawa. Humihingi po ako ng tawad sa lahat ng nagawa ko. Bukod sa pagpatay, posible rin kasuhan ng pagnanakaw si Adena dahil nawawala ang cellphone ng biktima. Umaaksyon Renz Ong Kiko, News 5. Be sure to come back. Use 5 everywhere. Copyright 2016.